there because God is with us. Amen? So, alam ko na pagpasok po ng 2020, alam ko marami sa atin ang gumagawa ng mga New Year's resolution. Di ba? Usong-uso yan. Every year, every year, pagpasok, meron ng mga New Year's resolution yan. Hindi na ako kakain ng ganito. Di ba? Magpapakaya na ako. Yung mga ganun tipo eh. O kaya, pagpasok pa lang eh, magbabasa na ako ng Bible. Magpe-pray ako na every morning. Hindi ako mag-a-absent sa lack of faith. So, praise God. Yun po yung, marami tayong mga New Year's resolution. Mga listahan na gusto natin gawin. At yung mga dreams natin na gustong mangyari. At sabi nga, pero kahit ano ang sa first week, second week, alam natin, nagagawa pa natin yan. Pero pag lumilipas na ang time, usually, medyo nawawala unti-unti yung mga nakalista. Pwede nang i-delete yan. Medyo, mahirap gawin eh, di ba? Bumising na maaga. O yun. Tapos, pero alam natin, sabi nga ng iba, kung ano ang bawal sa world, no? Sabi, kung ano yung bawal, yun yung masarap, di ba? Pero, ano ang sabi natin? Sabi nga, we can never change ourselves sa sarili natin kakayahan. It is only through the help of the Lord that we can change. Not on our own words, but through the help of God. I was asking God for the message for the beginning of the year, and He gave me this. Alam ko, di ba, last week, nasabi na natin that we believe that na ibubuhos na ng Panginoon ang ating blessing and the manifestation of God's blessing sa atin. And we hold on to that. And this is also what God wants us to do, to go back to the very foundation, that is to be deeply rooted in the love of God. Amen? Alam ko na marami na tayong teaching na naturo na about the love of God, pero alam ko na every time na tinuturo natin to, do not stop and listening sa every time na meron tayong tinuturo because laging may bago. Laging meron siyang sinasabi. Amen? Na sabi nga po kung kaya't sa year na 2020, atin po tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon. Makikita natin ito na ang panalangin nito sa Ephesians. In Ephesians 3:8-9, hinihingal ako kasi yung feel mo talaga yung presence ni Lord. Talagang punong-puno ba? So, praise God. Ephesians 3:8-9, and to me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ. So, naalala niyo ba yung story ni Daniel, di ba, last 2 weeks ago, ay tinuro natin yung story ni Daniel na nakapanaginip yung hari, si King Nebuchadnezzar, at gusto niya ma-interpret yung kanyang panaginip. At si Daniel ay hiningi ito sa Panginoon, yung mystery about that dream. At ano ang nangyari nung kanyang na-reveal sa kanya yan ng Panginoon, kung ano yung dream na yon, siya ay nagkaroon ng favor sa hari at nabigyan siya ng magandang posisyon sa bansang yon. At makikita natin na nag-change ang kanyang buhay from a prisoner, dahil nakakulong siya ng time, from a person na naging leader at nagkaroon ng posisyon doon sa bayan na yun. How God can change our position, right? So dahil he got the favor, dahil nireveal ito sa kanya ng Panginoon, yung mystery regarding the dream of the king. At ito rin ang sinasabi ni Paul, dahil sa revelation sa kanya ng Panginoon, ay nabago rin ang kanyang buhay.
from the persecutor of the Christians, di ba? Siya yung tumutugis sa mga Kristiyano. Kumukuha ka siya ng letter para tugisin yung mga Kristiyano, ipapatay, ipapakulong. Yun ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa revelation sa kanya ng Panginoon, siya ay nabago. At instead na siya ang tumugis, siya na ngayon ang nagtuturo about Jesus Christ. So makita natin yung pagbaliktad, di ba? Yung pagbago sa kanya sa buhay ng Panginoon, sa buhay niya. So such transformation because of the mystery that was revealed to them by God. And what is that revelation that changed their lives? The unconditional love of God for His children. Amen? Yung pagmamahal ng Panginoon na walang limit, na pagmamahal ng Panginoon na buong-buo sa bawat isa, sa bawat kanyang anak. In Ephesians 1:4-5, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Na ito na yung, kumbaga, di ba yung maalala niyo yung Chronos, yung pagkasunod-sunod, at saka yung sinasabi natin na pinaplano ng Panginoon, plinano ng Panginoon, na bawat isa sa inyo, sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, nandito kayo, at kayo ay kanyang mga anak. Amen? That we are sons and daughters of God, na tayo ay anak ng Diyos at kapamilya ng Panginoon. Katulad ng mga nakita ko sa Facebook, sa mga, ninyo, na meron kayo mga t-shirt bawat pamilya. May blue, may violet, may green, di ba? Dahil magkakasunod, lahat kayo nakasuot, buong pamilya nakasuot ng bawat kulay na yun. It just represent, kunyari, Team Tolentino, di ba? Meron pa sila, may nakasulat pa eh. Makikita mo, nasama-sama sila dahil sila ay magkakapamilya. They are a member of the Tolentino family. The same thing with us. Nakita ko rin, kulay blue ka lang, brother Nicky. So, sama-sama sila. Lahat sila naka-blue t-shirt. Sabi ko, bilib ako dito sa mga ito. Talagang yun na uso, no? Bawat pamilya magkakakulay. Dapat nagsuot din pala kami, no? Praise God. So, yung po, no? Nakita natin, dahil sila ay member ng family na yun, kahit ano pa yung nangyari doon for the whole year, meron nasaktan, pero sama-sama kayo. Ang nasaktan, nasakit na rin ng iba. Yung masaya yung buong pamilya. Ganun din po ang Panginoon sa atin. Ganyan kanyang kamahal. You will always be the child of God. Amen. At hindi siya magbabago. Romans 5:8. And that is the mystery that was revealed to Paul, that God gave us that unconditional love, the grace of God. Amen. In Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. That is yung pinaka-ultimate na pinakita ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa, namatay ang kanyang anak para sa atin. At kung sino man ang tumanggap kay Jesus ay may bagong buhay. In John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kung kayo ngayon ay nandito, kayo ngayon ay anak ng Diyos, at kayo ay mahal na mahal ng Panginoon. At yan ang kanyang pinapasabi sa bawat isa sa atin. Amen? At kung alam mo na mahal ka ng Panginoon, mamaya natin tutuloy. Amen? Pakinggan natin maigi. Walang pumurakan. Praise God. And everything is hidden in Christ. The more you know Jesus, the more you will understand God's love for you. That is grace. The unmerited favor of God for us. Not of our own works, but because of His love.
Sa panahon ngayon, sanay tayo na mahal kita kung mahal mo ko. Di ba ganon? Dahil mabait ka sa akin, dahil may maganda kang ginagawa sa akin, ganon yung isip natin sa pagmamahal. Pero, at saka, kung minsan iniisip natin, dahil ganon ang thinking na natin, di ba yung parang laging makasarili, yung parang iniisip lang natin kung ano magaganansya natin. Gano'n yung iniisip natin sa pagmamahal. Kung kaya, iniisip din natin na God is grading us based on our performance. Diba? Na iniisip natin na kung maganda, mag-fasting ako ng 1 week, mahal na ako ng Panginoon dahil nakapag-fasting ako ng 1 week. Gano'n. O kaya, dapat ganito, dapat ganyan. Diba? Ang dami natin mga gano'n na, pero, there is nothing wrong in fasting. Napakaganda po yun. When the Lord leads you for fasting, then do it. Because yun yung time na nakipag-usap ka sa Panginoon. Na kayong dalawa nakipag-usap. Na yung focus ng attention mo ay sa Panginoon lang at hindi sa pagkain. Amen? So, how well, kaya kung minsan, how well we, conditional love means create, anong result kapag gano'n ang thinking mo about God? It creates a sense of insecurity, the sense of unworthiness and condemnation. That you always apologize to the Lord na, Lord, na nagawa ko na naman ganito yung ganyan. Yung lagi ka, yung always guilty. Parang gano'n yung may condemnation. O kaya yung feeling mo na insecurity na hindi ibibigay ito ng Panginoon sa akin kasi meron pa akong, minsan, meron pang minsan nagagalit, o kaya kung minsan meron ako, ayun na, nagagalit, o kung minsan meron ako hindi pa masyadong mahaba ang prayer ko, yung 30 minutes, dapat 1 oras, gano'n. So, kung minsan, meron pa rin tayong mga condemnation na gano'n. Another thing that keeps us from accepting God's love is that we hate ourselves or the feeling that we are not good enough. Diba? Kung minsan meron tayong ganun thinking na parang hindi ka good enough. Yung parang, kasi ganito pa ako eh. Meron pa akong mga insecurities. Meron pa akong mga baggage. Meron pa akong meron pa akong kumisan nag-iinit pa rin ang ulo ko. Meron pa rin akong mga ganyan. So, kung kaya hindi mo mamahal ang sarili mo dahil sa mga insecurities mo, sa personality mo, sa estado mo, or sa buhay mo, o kaya ay meron ka mga dinanas na mga hirap na hindi mo makalimutan that it cause na yung parang hurt sa heart mo, yung parang tumitigas yung puso. Diba merong ganon? Dahil sa mga pinagdaanan, nagiging matigas yung puso. So, yun yung mga kung minsan, it is the one na nagpumitigil sa atin para lalo natin tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon. Katulad po ng isang testimony about yung isa pong Amerikano na nakulong siya, na nag-testimony siya na kahit naging Christian na siya, for how many years nandun na siya sa kulungan, na parusahan na siya, pero at tumanggap na rin siya sa Panginoon, meron pa rin siyang guilt at dahil napatay niya yung kanyang anak. Yung hindi niya makalimutan, hindi niya pa masyado matanggap yung forgiveness ng Panginoon dahil yun yung naiisip niya, yung condemnation. At nung nalaman niya yung grace ng Panginoon, the unconditional love na whatever yung nagawa mo, pinatawad ka na ng Panginoon, doon siya nakalaya. Doon niya totally natanggap ang pagmamahal ng Panginoon at yung change na buhay niya dahil natanggap niya ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Even if you are, sabi nga in Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Walang makakapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ng Panginoon. Amen. He is always there for you, waiting for you. Kung sumablay ka man,
ang Panginoon, mahal ka niya. Lumapit ka lang sa Kanya. His love does not change. Come to Him and accept His love. Meron nga po sa Japan, meron po silang tinatawag na kintsugi. Kintsugi is the Japanese art of putting broken pottery pieces back together with gold, built on the idea that in embracing flaws and imperfections, you can create an even stronger, more beautiful piece of art. Ano pong ibig sabihin nito? Kita mo na picture ng isang kintsugi. Ito ay parang kumbaga yung nabasag na vase, nabasag na bowl, parang wala nang use yan. Broken na nga eh. Pero sa kanila, yung tinatawag nila kintsugi, lahat ng cracks para mabuo to, nilalagyan ng gold. At pag nilagyan nila ito ng gold, mabubuo siya at lalo siyang gaganda. Amen? Sa buhay natin, meron pa ako isa dyan. Dalawang picture ni Ayan. At alam nyo ang presyo ng ganyang klaseng bowl na dapat tinapon na lang, napakamahal ang presyo ng bowl na yan. Dahil yan ay binuo out of pure gold. And the same thing with us. Maybe we have a broken heart or maraming mga nangyari sa buhay natin na sometimes hindi natin matanggap or sometimes nagtatampo ka sa Panginoon. Pero ang sinasabi mo bang, lumapit ka lang sa akin. All those broken hearts, kaya kong ibuhin mo at mas maganda ka. Amen. Your life can be changed in an instant when God moves in your heart. Amen. When you be able to accept the love of God. At ganun nga po, a very precious piece of art. Yan ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. All your past makes you perfect in Christ. In Christ, He can make you whole. Remember when you first accepted Jesus as your personal Lord and Savior, ano bang ginawa natin? Kinonfess lang natin. When we heard the Word of God, that God loves us, tinanggap lang natin siya. We confess and then we confess and believe na tayo pinatawad na niya at siya ay nananahan na sa atin. The same thing what God wants us to do, to walk in faith, knowing that God loves us. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit hindi mo pa nakikita, or sometimes dahil matigas ang puso mo, kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka dahil sinabi yan ng Panginoon na mahal ka ng Diyos at ikaw ay kanyang anak. At yun ang gusto niya, paghawakan mo, tanggapin mo na mahal ka ng Panginoon. No matter yung mga pinagdaanan mo, God can change all those things. Dahil siya ang creator ng lahat ng bagay. Lahat in heaven and earth, siya lahat ang may creation ito. Kung kaya, all you need to do is to have faith that God loves you and that He will work in your life, that He will do great things for your life. This 2020, believe that God will do great things for your life because He loves you. Amen. Amen. And when you do that, He will continue to reveal Himself to you. Look how God sees you. In Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the Beloved. Anong ibig sabihin ng accepted? Sa Greek po means harito. Pinakinggan ko talaga eh. Harito. Pero ang spelling niya parang charito. Pero ang pronunciation is harito, means favored and gracious. At if you look, parehas din yung word na yan na ginamit when Angel Gabriel spoke to Mary and said in Luke 1:28, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women."
Anong ibig sabihin nito? Ganyan ang tingin sa iyo ng Panginoon. You are highly favored of the Lord and you are the beloved of God. And hindi lang si Mary. Amen. You are, sabi nga, di ba sabi dito sa Ephesians 1:6, the praise of the glory of His grace by which He made us, accepted in the beloved. Ibig sabihin, tayo. At ang ibig sabihin nun, you are highly favored. You are the beloved of God. Amen? Kahit sa feeling mo, parang hindi naman, Panginoon, feeling ko hindi ako ganun ka worthy. Parang hindi ako ganito yung kumbaga, yung tingin mo mababa sa sarili mo. Ang tingin ng Panginoon sa iyo, you are highly favored. Amen. Anong ibig sabihin mo? Ang pabor ng Panginoon ay nasa sa iyo. Amen. In John 16, Jesus said, the same love is the love of the Father for us. In John 16:27, or the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I came forth from God. That is the same love, with same love and intensity. Ibig sabihin, nung ang pagmamahal ng Panginoon kay Hesus Kristo, ay ganun din ang pagmamahal sa atin. Amen. The Father said, this is, sabi nga, di ba nung si Jesus ay binaptize sa river of Jordan River, at sinabi sa kanya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Noong time na yun, wala pang ginagawang miracle si Jesus. Pero sinasabi na ng Panginoon sa kanya, He is my beloved Son, in whom I am well pleased. At ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin, you are my beloved children. You are my beloved child. You are my beloved son and daughter. Amen? God is good and kind. God is love. He wants to pour His love to you. God loves you. He is longing to pour out everything to you, to bless you. Kung yung sa tingin mo, yung hinihingi mo, eto lang. Sa Panginoon, mas gusto ko pang ibigay sa'yo. Mas malaki pa dyan sa'yo. Amen. Amen? Because He is longing to pour out everything to you to bless you more because we are sons, because we are in Christ. In Romans 11:6, and if by grace, then it cannot be based on works. If it were grace would no longer be grace. You will be blessed not because of your own works, but because it is by grace. Amen. It is because of the love of God for you. Amen. To stand in that, and what God wants is for you to stand in that love. Through Christ, we can stand. Paul did not ask for more love, more power, more anointing, because God already gave it all. Binigay na niya ng Panginoon. All you have to do is to accept the love of God. And when you accept the love of God, everything will follow. Kung kahit sinasabi nga ng Panginoon, ito ang foundation. Dito ka magsimula. Dito mo paghawakan. Dahil ito ang tutulong sa iyo para makuha mo ang binibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? Prayer. Now, let's go back to the prayer of Paul, which is in Ephesians 3:16-19. I pray that out of these glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. The Holy Spirit is in you now. You have accepted Jesus Christ, and the Spirit of God is now living in us. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Dahil pinanampalatayaan natin na ang Panginoong Jesus ay nananahan na sa atin. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all of the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep
is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of the fullness of God. So, isa-isahin po natin. To have that revelation of love, the love of God to us, when we allow the Holy Spirit to teach us, to reveal to us the love of God. Dahil kuminsan sa mind natin, hindi pa rin natin maarok, di ba? Hindi pa rin natin maiintindihan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kasi tinitignan lang natin yung based dun sa mga nakikita natin. Pero when we allow the Holy Spirit to reveal to us kung ano ang gaano tayo kamahal ng Panginoon, makikita natin yan by reading the Word of God. You are opening His love letter for you. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos o kaya nakikinig ka sa salita ng Diyos, you are opening the love letter of God. Kasi ngayon, alam ko, hindi na uso ang love letter. Nung araw, uso pa. Ngayon, text-text na. Ay, hindi. Chat na nga lang di ba? Chat-chat na lang ngayon. Yun yung uso. Pero, sinasabi dito ng Panginoon, when you read the Word of God, the Holy Spirit will reveal to you kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Yung bawat salita niya, nagiging buhay. At yun yung kinakausap ka niya. Kinakausap ka niya kung gaano kita kamahal, Sister Eileen. Yun yung sinabi ng Panginoon, na ganito kita kamahal. Na maaaring maliit ang tingin mo sa sarili mo, pero sa tingin ko, ikaw ang pinakamagandang anak ko. Amen? Di ba? Kung minsan sa tingin mo, ganito pala ang status mo, ang yung pinag-aralan. Pero sa tingin ng Panginoon, ikaw ang pinakamatalinong tao para sa Kanya. Dahil you have the wisdom of God. Amen? So, as the Holy Spirit revealed to you the love of God, you will be rooted and grounded in the love of God. Anong ibig sabihin nito? Inisip mo nga, ano bang ibig sabihin nito? Bakit rooted and grounded in the love of God? Katulad ng isang puno, di ba? Yun yung may roots. Kapag ito ay maugat, hindi ito basta-basta mabubuhay. Tumitibay yan. Kung kahit paano ka ba magkakaroon ng roots when you read the Word of God and the revelation of the love of God in your hearts, you become rooted. Rooted in the Word of God na hindi ka basta-basta mabubuhay. Mabungal ka man, ang roots na nasa ilalim, ito ang magkukos para ikaw ay mabuhay ka rin. Natutuwa nga po ako dyan sa puno natin dito, yung ipin-ipin. Kahit ilang beses ko na siyang paputulan, pachap-chapin kay Brother Rodel, sinatsagaan niya yan, bubuka pa rin yan at magkakaroon pa rin siya ng dahon. Di ba? Makikita mo dahil yung ugat nasa ilalim. At hindi mo basta-basta yung mapupun. Hindi mo yan basta-basta matatanggal ng ganon. Kailangan pa ng mga crane para tanggalin, di ba, yung mga ginagawa nila. Pero kahit pa paano, may maiiwan pa rin doon. Kasi ganun ang gusto ng Panginoon sa akin. You'll be deeply rooted in my word and in my life. Para hindi ka basta-basta mabuhay. Hindi ka basta-basta maaapektuhan ng mga palilayan sa buhay mo. Because when you are rooted, tatayo at tatayo ka. Mabubuhay at mabubuhay ka. Because there is always that hope in you. Because God loves you. Amen? Katulad nga po nung may picture ako dyan. Manghang-mangha sila sa puno. Ayan. Yan. Yung puno, kita mo yung roots na nasa ilalim. Hindi basta-basta yung mapupun na gano'n. At meron pa yung isa, yan. Diyan ay manghang-mangha yung mga scientists dahil yan ay pinutol. At iniisip nila, patay-tayan. Pero nakikita nila may moisture. At kung kaya nagawa sila ng study, tinitingnan nila, bakit gano'n nabubuhay pa yung puno yan? Kasi meron dyan sa ilalim na nagbibigay ng strength, ng moisture, para mabuhay pa rin. Kahit pinutol na,
Di ba? Kahit kung minsan naramdaman mo sa buhay mo na ang dami mong mga pinagdaanan, anong sabi ng Panginoon? Kaya kitang buuin. Precious child na perfect sa kanyang mata. Amen? So, at kahit ikaw ay i-bless ng Panginoon, dahil ikaw ay rooted, hindi ka madadala ng mga tukso. Di ba? Hindi ka magpapabaya kasi alam mo, yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo, hindi mo basta-basta maibabaliwala kasi you are deeply rooted. Na hindi ka madadala sa mga tentasyon kasi ang Diyos na kumbaga sa ang pagmamahal ninyo ay matindi. Like sa mag-asawa, when you really love each other, di ba kahit may mga tentasyon, hindi ka bumibigay kasi alam mo, ayaw mo masaktan yung partner mo dahil gano'n mo siya kamahal. The same thing as Christians. Hindi natin sinasabi na grace, you can do anything, na you can commit every sin or ng maling buhay. Hindi. If you truly accepted Jesus as your personal Lord and Savior, ayaw mo bumalik sa dati dahil ayaw mo masaktan ang Diyos na bumubuhay sa iyo. Amen? That is the true Christian. Yung tinanggap mo na ang Panginoon. Dahil minamahal mo ang Panginoon na ang buhay mo ay nasa Kanya na. Amen? Na hindi ka sabi nga, I am crucified with Christ, therefore it is no longer I that lives, but Christ Jesus who lives within me. Ang joy mo ngayon, is to please God. Amen? At alam mo yung kapalit nun, ano sabi dito ng Panginoon? Ibalik ko muna. And when you are rooted in God's love, you will have that revelation, and after that revelation, power. And when that power is in us, the power of God is moving in us, the manifestation of the love of God will be seen in your life. Amen? It will follow. Kumbaga sa when you are deeply rooted, isang puno na napaka-rooted, nagbubunga yan. Amen? And makikita mo ang fruits na binibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? How wide, how high, how deep is the love of God for us. Na hindi mo kayang maarok kung ano ang pinaplano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi mo kayang maintindihan kung paano Kanya babaguhin. Hindi mo rin maarok kung paano niya babaguhin yung sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi yung sa atin, limited lang tayo. Pero sa Panginoon, nothing is impossible. Amen? He can bless you with the blessing na hindi mo, kumbaga, you will be in awe. Yung, kumbaga, mamamangha ka kung paano niya ginawa ang pag-bless sa kanyang mga anak. Just like Daniel, just like Paul, nakita natin how God changed their life, and God can do that to us. Amen? To be filled to the measure of the fullness of God. Ano sinasabi dito? Filled. To the measure. Ang measure ng Panginoon, unlimited eh. Sa Panginoon, walang imposible. Kung paano Kanya i-bless. Siya ang may paraan sa lahat ng bagay. Amen? In John 1:16, and of His fullness, we have all received from grace to grace. Amen? Kung ito ang kailangan mo, binigyan ka ng grace ng Panginoon, at hindi mo pa nakuha, dadagdagan ka rin ng grace. Grace upon grace nga daw eh, di ba? Di ba in example ito ni Joseph Grace, pagdating ng alon, another alon. Ito na naman kailangan mo, another grace. Kung ano yung sitwasyon, another grace ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Grace upon grace.
Kapag alam mo na mahal ka ng Panginoon, you will feel secure. Diba? Yung secured ka, di ba kunyari ikaw, anak ka, alam mo mahal ka ng nanay mo, alam mo mahal ka ng tatay mo. Kasi yun yung security mo eh, kasi alam mo mahal ka. At alam mo anak ka, kung kaya you will be secured. Ano sabi dito? It drives out fear. In 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. When you are truly convinced that God loves you, it drives out fear. Naaalis yung takot mo. Kasi alam mo, merong nagmamahal sa'yo na hindi ka na papabayaan. Amen? Yun yung hope natin eh. Yan yung hope natin na kahit merong mga sitwasyon, alam mo, merong daan ang Panginoon para makaalis ka dyan. Kasi mahal ka na. Yun yung ating, kumbaga, it drives out our fear. You will be able to love others because you receive so much love. Amen? Totoo, di ba? Kapag merong nagmamahal sa'yo, secured ka na at saka nakakamahal ka rin. Kasi alam mo, na naka-receive ka ng so much love eh. Kumbaga umaapaw yung pagmamahal, ganun ka rin nakakapagmahal ka dahil merong nagmamahal sa'yo. Amen? There is so much, katulad nga po yung example, di ba kunyari merong mga broken family, di ba? Dahil kunyari, ma-cheats o ganyan na nagkahiwalay. Yung anak niya, dahil sa gano'n yung sitwasyon, kahit sinasabi niya, hindi ko gagawin na maging katulad ng ama ko pag nagkaroon ako ng pamilya ko, mapapansin mo, pag nag-asawa siya gawin din. Kasi naranasan niya yung kumbaga yung nawala yung love. So, ang tendency, nagiging ganun din yung tao. Kung kaya't sinasabi nga dito, kung kaya't you need na bumalik ka sa pagmamahal ng Panginoon because that is the perfect love. Ang tao, madidisappoint ka, pero sa Panginoon, hindi ka niya pakahalaga. Amen? There is so much power, strength, much love, and our motivator is the love of God. In Isaiah 49:16, see, ano sabi ng Panginoon dito? Jeremiah 1:5 muna. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Ano yung sinasabi dito? Bago ka palang pinanganak, kilala ka na ng Panginoon. Kung kilala ka ng Panginoon, sa tingin mo ba papabayaan ka na? Diba? And another thing is in Isaiah 49:16, see, I have engraved you in the palms of my hand. Ang pangalan mo ay naka-engrave sa kamay ng Panginoon. Lagi kanyang nakikita. Lagi kanyang tinitingnan. Amen? It is the goodness of God that brings. And another thing, when you are fully, you know that God loves you, it brings you to the goodness of God that brings you to repentance. Kasi kapag alam mo nang mahal ka ng Panginoon, it will help you para makalayo sa mga temptation. Amen? To do the will that God wants you to do. Because the Spirit of God is working in us. Not of our own works, but the Spirit of God helping us to change. When you feel that love, it produces fruit. Katulad nga po ng isang bata na a child that is loved versus a child na hindi naka-receive ng love. Naggawa sila ng study na ito yung batang to, yung lagi may yumayakap, lagi merong nag-aalaga, at yung isang bata na walang nag-aalaga, napakainin lang, na walang yumayakap. At nung nakita, ang resulta, itong batang to na puno ng pagmamahal, siya ay nang maging masayahin,
siya yung tao, yung kanyang yung ano ng batang yun ay maganda ang tingin sa buhay. Pero yung batang hindi nakasig ng pagmamahal, siya yung parang laging iyakin, siya yung parang laging nag-i-rebelde, siya yung laging na parang laging nakikipag-away dahil hindi na naranasan ng pagmamahal. Amen? When you know, ito ang sinabi ng Panginoon kaninang umaga. When you know that you are loved, alam mo, pinaghawakan mo that you are loved, it is easy for you to receive the blessing. Amen? Kasi, nagbibigay ako ng sitwasyon. For example, dalawang tao yan. Yung isa, alam niya na mahal siya. Kunyari, parents na lang. Alam niya na mahal siya ng parents niya. Yung parents niya, assume na natin na capable lahat ibigay para dun sa bata. So, yung isang tao, alam niya, mahal siya ng kanyang magulang. Yung isa, may duda siya sa pagmamahal ng kasi binibase lang niya sa mga bagay na binibigay sa kanya. Yun lang ang isip niya tungkol sa pagmamahal ng kanyang magulang. At meron sila parehas hiniling. Parehas na rin ang hiniling. At nung hindi nabigay yung hiniling nila, ganito ang isip ng dalawa. Yung isang alam niyang mahal siya, ang tingin niya, hindi ito binigay sa akin ng magulang ko kasi makakasama sa akin. At meron siyang, dahil mahal na mahal niya ako, meron siyang magandang binibigay sa akin, mas higit pa doon sa hinihiling ko. Kung sinarado man ang pintuan yan, ibubukas yan ng mas maganda pang pintuan. Dahil mahal na mahal niya ako. Yung isa, ganito ang tingin niya. Dahil duda siya sa pagmamahal sa kanya ng kanyang magulang, ang tingin niya, siguro hindi niya ako mahal. Kaya hindi niya ito binigay sa akin. O kaya, ang tingin niya, kaya niya hindi binigay ko sa akin kasi siguro meron pa akong mga hindi nagagawa para sa kanya. Hindi ako masyadong nanunuyo o hindi ko siya nayakap. Siguro kaya ganun, kaya hindi niya ito nabigay sa akin. O kaya hindi niya ito nabigay sa akin kasi marami pang babaguhin sa akin. Ganun ang isip niya. Diba? Tingnan mo yung difference. Then the same parents, ang problema lang, iba ang tingin ng bata. Same thing with us. If you know that God loves you, no matter what comes, alam mo, hindi ka na papabayaan. Alam mo, meron siyang daan para sa iyo. Amen? And you know that when you do that, sabi nga dito, if you know that you are loved, mas madali sa iyo tumanggap. Mas madali mong matanggap ang blessing niya. Kasi, nag-i-expect ka eh. Kasi alam mo na, mahal ka niya eh. Hindi dahil mayroong problema sa'yo. Kung hindi, dahil mahal ka niya, it is easy for you to accept. Diba? Amen ba? Diba, sa sarili niyo na lang, pag-isipan niyo yan, diba parang mas madali sa'yo tumanggap? Kapag kasi alam mo, mahal ako nito eh. Sa mag-asawa na lang, kunyari mag-asawa, kapag alam mo na mahal ka niya, kahit wala siya, kahit saan siya na destino, alam mo, hindi siya magluloko kasi mahal na mahal ka niya. Amen? Nag-agree ba ang mga mag-asawa? Kasi ganun ang thinking mo. Pero, kapag hindi ganun ang thinking mo, yung nagdududa ka sa pagmamahal niya, kung ano-ano na yung isipin mo. Yung pala, kaya pala siya malayo, kaya pala siya pumunta doon para ibili ka ng pinakagusto mong yung nire-request mo na kunyari, kasi nagtrabaho siyang maigit para mabili ka ng magandang sisig na gusto mo, di ba? Hindi mo alam yun. Kung ano na naisip mo, kasi doubt ka sa pagmamahal niya. Pero kapag ikaw ay sure, pagdating niya, tanggap na tanggap mo. Love na loves mo. Kasi alam mo na para sa'yo yun. Pero kung yung isa, ganito ang pagdating niya, pagdating ng asawa, ba't ngayon ka na dumating? Di ba? Ganon. Nakapanood ng drama yun. Ganito
Ganun ka na naman dumating. Hindi ba mailalabas yung regalo? Inaway mo na. So, instead na ibigay sa'yo yung regalo, hindi na lang binigay. Ihintayin na lumamig ka muna bago ibigay sa'yo. Tama ba? Amen. So, yun po yun. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. The more you accept the love of God, the more you will be able to receive and accept the goodness of God in your life. Amen? It makes the same thing, the first step na, it makes you, when you know na mahal ka ng Panginoon, katulad ng isang bata, di ba, isang magulang, kapag yung bata, sinasabi nga ng Panginoon, ito yung pananampalatayaan mo, maniwala ka sa aking pagmamahal. The same thing with sa isang bata, na first siyang maglalakad, di ba? Excited yung magulang. Di ba nakaabang ka agad na pag first step niyang ganyan, nakabantay ka na, yung ayaw na ayaw mo siyang madapa. Tapos, kung kunyaring madapa siya, ikaw ba'y magagalit? Di ba hindi? Tatayo mo siya. Okay lang yan. Lakad ka pa. Lapit ka lang. Nandito ako. Di ba yan ang ginagawa ng magulang? Amen. Naranasan nyo yan. Mapa-apo, mapa-anak. Di ba? Naranasan nyo yan. So, ganun din po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Manampalataya ka sa Kanyang pagmamahal. Have faith na alam mo that He will do the best for you. Na kapag ikaw ay lumakad, sige, imagine niyo ang Panginoon, nandyan siya, yung kamay niya nakabantay sa'yo. Lapit ka lang sa akin. Lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng mga insecurities mo, ako ang papagaling sa'yo. And I will make you perfect. Yung yung art daw na napakaganda. Yung perfect para sa'yo. Kasi sabi nga, we are created. Lahat sa atin, iba-iba eh. Wala nga tayong parehas ng mga tumbling. Di ba? Yung iba-iba yan. Yung top mark natin, iba-iba yan. Kasi iba ka kay Sister Len. Sister Tess, iba yan. Yung perfect sa'yo. Yung perfect sa personality mo. Yun ang gusto ng Panginoon na gawin para sa'yo. Amen? Different, sabi nga, iba-iba. Yung naaayon nung ginawa ka ng Panginoon. Amen? Sabi nga, in Romans na, maaaring kuminsan, the same thing with our Father. He loves us and He wants us to walk in faith, believing in His love. Maaaring there are times na sumasablay ka, pero nandyan siya at itatayo ka niya. Amen? In Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will not also along with Him graciously give us all things? Amen? Kung ang Panginoon binigay ang Kanyang bugtong na anak para sa'yo, how much more yung hinihingin mo sa Kanya? Di ba? How much more He graciously give us all things. And if God will not condemn you, who can judge you? Kahit ano pa sabihin ng mga tao sa'yo, kahit siraan ka pa niya, ang Panginoon ay nasa sa'yo. Amen. Kumbaga, merong mas mataas na nagbibigay at nag-guide sa'yo. Amen? At sa mata ng mga Panginoon, you are perfect. In Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on a completion until the day of Christ. Anong sinasabi dito? Kung ano ang inumpisahan sa iyo ng Panginoon, tatapusin niya yan hanggang makarating ka, hanggang sa kanyang pagdating. Amen. Amen? Yun ang kanyang pinangako. You will not be left unfinished. Bubuin ka ng Panginoon kung ano ang
gusto niya purpose sa buhay mo. Amen? In some, ito, and lastly, at ito yung magandang declaration which David said in Psalm 2:7-8, I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son, today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Amen? Declare it that you have a God who loves you. At ang sinabi niya rito, ask me, and I will give you the nations. Amen? Whatever you are praying, ask God. At hold on na alam mo, mahal ka ng Panginoon. That is the foundation. Na ikaw ay anak ng Diyos at mahal ka ng Panginoon. Saan ka man mapunta, saan ka man dating ng Panginoon, always remember, God loves you. And no one can take that away from you because He said so. And it is finished. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Lord. We praise your holy name, O God. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon. That, Lord, you are always with us, loving us, and caring for us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.